Para maisalba ang sakahan ng kanyang pamilya sa lalawigan ng Batangas at mabayaran ang utang sa ospital ng kanyang ama, pikit matang tinanggap ng simpleng dalagang si Monica Bianca Mendez ang isang kakaibang alok, isang kasal sa papel, kapalit na milyon-milyong pera. Ang mag-aalok sa kanya, walang iba kundi ang gwapo, ngunit malamig na bilyonaryong si Howard Jake De Silva, isang lalaking paralisado at nakagapos sa wheelchair. Sa maikling panahon ng kanilang pagsasama, nahulog ang loob ni Bianca sa banayad na pagsuyo ni Jake. Ang akala niya, natagpuan na niya isang tunay na tahanan sa piling nito. Ngunit gumuho ang kanyang mundo nang matuklasan na isang napakalaking kasinungalingan. Hindi lumpo si Jake at nagpanggap lamang to upang makuha ang bilyon pa man ng yaman ng kanyang lolo. Ang masakit pa, ginamit lang siya nito bilang kasangkapan para sa huling piraso ng testamento. Dahil sa matinding kabiguan at gabi-gabing lungkot, nagpasya si Bianca na iwan ang marangyang mansyon, ibalik ang pera at mamuhay ng mag-isa sa probinsya. Ngunit huli na nang nalaman niya sa kanyang paglisan. May dala-dala siyang 3 sekretong anghel sa kanyang sinapupunan. Nagdadalang tao siya sa triplets ni Jake. Matapos na 5 taon na pagtatago at pagpupursige bilang isang single mother, muling magkukrus ang kanilang landas sa Batangas. Ang dating mapagmataas na bilyonaryo, ngayon nakakatayo na ng tuwid, lumuluha at handang lumuhod sa kalsada para lang magmakaawa. Magkaroon pa kaya ng ikalawang pagkakataon ang naudlot nilang pagmamahalan kung ang bawat himaymay ng pagkatao ni Bianca ay pangalan pa rin ni Jake ang isinisigaw o habang buhay na silang paglalayuin ng mga multo ng nakaraan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaayasya. Kamusta kayo? Ako muli ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na handang maghatid sa inyo ng mga kwentong magpapaiyak, magpapakilig at magbibigay ng inspirasyon sa inyong mga puso dito lang sa Ayasha TV. Para sa ating bagong serye, isang kwento ng desperasyon, sakripisyo at mapaglarong tadhana ang aking ibabahagi sa inyo. Hanggang saan mo kayang ibaba ang iyong dignidad para lang maisalba ang iyong pamilya? At paano mong haharapin ang katotohanan kung ang lalaking inakala mong nangangailangan ng iyong kalinga ay ang lalaki palang magpapadana sa iyo ng pinakamasakit na kabiguan? Mga kaayasya, pakinggan natin ang kwento ng buhay ni Bianca at ang bilyonaryong si Jake. Ang simoy ng hangin sa lalawigan ng Batangas ang tanging nagbibigay ng panandaliang kalmado sa isip ni Monica Bianca Mendez. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang maliit na sakahan, pinagmamasdan ng mga luntiang pananim na ilang henerasyon nang bumubuhay sa kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng kagandahan ng kalikasan, may mabigat na dagan sa kanyang dibdib. Isang malaking pulang abiso mula sa bangko ang hawak-hawak niya, final notice. Malapit na nilang ilitin ang lupang ito kung di sila makakabayad sa loob ng 1 buwan. 2 taon lang natapos ni Bianca sa kolehiyo sa kursong computer secretarial. Gustuin man niyang magpatuloy at kumuha ng 4 na taong kurso, binalot sila ng kamalasan ng maaksidente ang kanyang ama sa bukid. Ang perang sanay pang enroll niya at pangkain ng pamilya napunta lahat sa operasyon at gamot sa ospital. Sa huli, upang maisalba ang buhay ng haligi ng kanilang tahanan, napilitan silang isangla ang sakahan sa bangko. Akala nila makakaraos din pagkalipas na ilang buwan, ngunit patuloy na nabaon sa interes ang kanilang utang hanggang sa hindi na nila kayang bayaran ang buwanang hulog. Bianca, anak! Tawag ng kanyang ina mula sa may hamba ng pinto ng kanilang lumang bahay. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Pumasok ka muna rito at humigop ng mainit na sabaw. Makakahanap din tayo ng paraan ng Diyos. Pinilit ni Bianca ang ngumiti at lihim na pinunasan ng namumuong luha sa kanyang mga mata bago humarap sa ina. Gagawin ko ng paraan, Nay. Huwag kayong mag-alala. Hindi pwedeng makuha ng bangko ang sakahan natin. Ito na lang ang tayong alaala at pamanang natitira sa atin. Dahil sa matinding desperasyon na maisalba ang kanilang kabuhayan, nagpasya si Bianca na lumuwas ng Maynila. Alam niya, walang sapat na kita sa probinsya na makakapagsalba sa kanila sa loob ng maikling panahon. Sa tulong ng isang dating kaklase, natanggap siya bilang isang gabing waitress sa isang eksesibong club sa lungsod.
Isang marangyang lugar kung saan madalas nagpupunta ang mga mayayaman, maimpluwensya at makapangyarihang negosyante. Di sanay si Bianca sa ganong kapaligiran. Ang mausok na silid, ang nakakabinging tugtog, ang amoy ng mamahaling alak at ang mga matang tila nanunuri sa bawat galaw niya ay labis na nagbababa sa kanyang kalooban. Ngunit tuwing naiisip niya ang kanyang ama na mahina pa rin ang katawan at ang sakahang bawat saglit ay nanganganib na mawala, nilulunok niya ang kanyang hiya at takot. Tinitiis niya ang mabibigat na tray, ang pagod sa puyat at kung sino-sinong bastos na customer na nagtatangkang humawak sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga baso sa isang pribadong VIP lounge, pumasok ang isang lalaking sakay na isang marangyang wheelchair. Agad na natahimik ang paligid, maging ang mga supervisor ng club nagkandaharang mag-asikaso. Ang lalaking yon ay may angking kakisigan na kahit sinong babae mapapalingon. May matangos na ilong, matipunong pangangatawan at panga na tila nililok ng perpeksyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo at ang kanyang mukha ay seryoso, tila may malalim at madilim na iniisip. Siya si Howard Jake De Silva, isang kilalang bilyonaryo sa mundo ng real estate at iba't ibang malalaking negosyo. Ngunit ayon sa mga bulong-bulungan ng mga katrabaho ni Bianca sa club, naparalisa ang binti nito dahil sa isang malubhang trahedya ilang taon na ang nakalilipas. Habang naghahain si Bianca ng mamahaling alak sa mesa nito, aksidenteng nanginginig ang kanyang kamay dahil sa matinding pagod at kaba sa aurang hatid ng bilyonaryo. Bahagyang natapo ng likido sa makinis na lamesa. Ilang pulgada lang ang layo sa kandungan ng lalaki. I'm sorry po, sir. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Natatarantang hingi ng paumanhin ni Bianca. Mabilis niyang kinuha ang dalang tela, sinimulang punasan ng mesa habang pilit na iniiwasang madikit ang kamay sa lalaki. Inasahan ni Bianca na sisigawan siya nito, magwawala o kaya ipapatanggal siya agad sa trabaho tulad ng ginagawa ng ibang mayayaman kapag nagkakamali ang mga katulad niyang maliit na mamamayan. Ngunit nagulat siya nang manatiling tahimik ang lalaki. Nakatitig lang si Jake sa kanyang mukha, pinagmamasdan ng bawat reaksyon niya nang may kakaiba at misteryosong kislap sa mga mata. Anong pangalan mo? Mababang boses na tanong ni Jake. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito may natural na otoridad, ngunit walang bakas ng galit. Bianca po. Monica Bianca Mendez, sagot niya. Habang nakatungo at di makatingin ng diretsyo sa mga mapanghusgang mata ng bilyonaryo. Pinagmasdan mabuti ni Jake ang simpleng kagandahan ng dalaga. Walang makapal na kolorete sa mukha, may takot at inosenteng emosyon. Ngunit baka sa kilos ang tatag, sipag at dignidad. Isang malamig na ngiti ang bahagyang sumilay sa labi ni Jake. Isang plano na matagal niya nang pinaghahandaan ang biglang nabuo sa kanyang isip. Ang babaeng nasa harap niya ang perpektong piyesa para sa kanyang laro. Gusto mo ba ng malaking pera, Bianca? Direktang tanong ni Jake na kinabigla at kinaangat ng mukha ng dalaga. Perang sapat para mabayaran ng kahit anong problemang pinansyal na kinakaharap mo ngayon. Napatigil si Bianca, tila nawala ng boses. Tinignan niya ang lalaking nasa wheelchair. Di niya alam kung anong klaseng alok ito o kung anong kapalit ang hihingi nito. Ngunit ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng napakabilis. Giyagis ng takot, kaba at na isang mapanganib na pag-asa. Naiwang nakatayo si Bianca sa harap ng bilyonaryong si Howard Jake De Silva. Ang mga salita nito patuloy na umuunong sa kanyang pandinig. Gusto mo ba ng malaking pera, Bianca? Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila naririnig niya ang tunog ng lumalakad na oras bago tuluyang ilitin ng bangko ang kanilang sakahan sa Batangas. Anong ibig ninyong sabihin, sir? Halos mabulong na tanong ni Bianca. Nanginginig ang kanyang mga daliri na nakakapit sa tray. Natatakot siya kung ano ang maaaring maging kahulugan ng taong ito. Sa mundong tulad ng club na to, alam niya, walang binibigay na pera ng walang maruming kapalit. Isang maikling senyas ang binigay ni Jake sa kanyang mga bodyguard na nakatayo sa may pinto. Agad lumabas sa mga ito at sinarado ang pinto ng VIP lounge na nag-iwan sa kanilang dalawa sa tahimik at malawak na silid.
Mas lalong kinabahan si Bianca. Huwag kang matakot. Hindi ko galing mamilit ng babae. Malamig, ngunit kalmadong saad ni Jake habang sinasandal ang matipunong katawan sa kanyang mamahaling wheelchair. May nakuha akong impormasyon tungkol sa'yo, Monica Bianca Mendez, mula sa Batangas. Ang inyong sakahan ay malapit ng makuha ng bangko dahil sa utang sa ospital ng iyong ama. Tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Paano niyo nalaman yan? Madali lang sa akin ang kumuha ng impormasyon, Bianca. Sagot ni Jake nang may bakas ng pait at seryosong ekspresyon. Diretsohin na natin to. Kailangan ko ng isang asawa. Isang babaeng handang pumirma ng kontrata upang maging kabiyak ko sa harap ng batas. At kapalit nun, babayaran ko lahat ng utang ng pamilya mo sa bangko. Tutubusin ko ang sakahan ninyo at bibigyan kita ng buwanang sustento para sa gamot ng ama mo. Napatulala si Bianca. Tila hindi nagpoproseso sa kanyang utak ang mga naririnig. Isang bilyonaryo, nag-aalok ng kasal sa isang simpleng waitress na katulad niya? Bakit ako? Nauutal niyang tanong. Maraming magagandang babae dyan, sir. Mayayaman, mga modelo. Bakit isang tulad ko na mahirap lang ang gusto ninyong pakasalan? Tumingin sa Jake sa sarili nitong mga binti na nakatakip ng mamahaling tela. Dahil sa kalagayan ko, karamihan sa mga babaeng nakapaligid sa akin ay may ibang motibo. Higit sa lahat, kailangan ko na isang babaeng walang koneksyon sa mundo ng negosyo. Isang simpleng babaeng hindi paghihinalaan ng pamilya ko. Humarap muli si Jake kay Bianca. Ang mga mata ay puno ng mapanuring titig. Huwag kang mag-alala. Hindi ito totoong pagsasama. Magiging kasal lang tayo sa papel. Bibigyan kita ng sapat na oras para mag-isip, ngunit tandaan mo, ang bangko hindi maghihintay. Nilabas na Jake isang calling card mula sa kanyang bulsa at pinatong to sa lamesa. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Huwag mo nang patagalin, Bianca. Ang bukid ninyo ang nakataya dito. Hinatid ng tingin ni Bianca ang pag-ikot ng wheelchair ni Jake palabas ng silid. Hawak ang calling card, naramdaman niya ang matinding bigat. Isang kasal sa isang lalaking hindi niya kilala. Isang bilyonaryong lumpo, kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Nang gabing yon, tumawag ang kanyang ina mula sa Batangas, umiiyak. Dumating na raw ang mga tauhan ng bangko at nagbigay ng huling 3 araw para lisanin ng lupa. Doon naglandas ang luha sa mga pisngi ni Bianca. Wala na siyang ibang pagpipilian. Sa gitna ng dilim at desperasyon, tinipon niya ang kanyang lakas at tinawagan ang numerong nasa card. Sir Jake, tinatanggap ko po ang alok ninyo. Pikit matang sabi ni Bianca sa kabilang linya. Mabilis sa mga pangyayari matapos ang gabing yon. Hindi nagbiro si Howard Jake de Silva sa kanyang pangako. Kinabukasan mismo tumawag si Bianca, isang pribadong abogado ang nagpakita sa kanya dala ng mga papeles na magpapatunay na binayaran na ng buo ang utang ng kanilang pamilya sa bangko. Ang titulo ng kanilang sakahan sa Batangas ay ligtas na at muling nasa kamay ng kanyang mga magulang. Nang tumawag ang kanyang ina, halos maiyak to sa galak at pasasalamat. Inaakalang nakahanap si Bianca ng isang mabuting boss na nagpahiram ng pera. Di magawang sabihin ni Bianca ang katotohanan na ang kapalit ng lupang iyon ay ang kanyang sariling kalayaan. Dumating ang araw ng kanilang kasal, walang marangyang handaan, walang mga bisita, at walang dambana ng simbahan. Ito ay isang simpleng kasal sa West o civil wedding na dinaluhan lamang ng 2 saksi na tauhan din ni Jake at ng abogado nito. Nakatayo si Bianca sa tabi ng wheelchair ni Jake. Suot ang isang simpleng puting bestida na binabili ng lalaki para sa kanya. Habang binabasa ng Wes ang mga sumumpa sa kanilang kasal, napatingin si Bianca sa profile ng mukha ng kanyang magiging asawa. Seryoso ito, walang bakas ng ngiti, ngunit may kung anong protektibong aura sa mga kilos nito. Nitong mga nakarang araw, bago ang kasal, naging banayad ang pakikitungo sa kanya ni Jake. Nagpapadala to ng mga bulaklak sa kanyang tinutuluyan, sinisiguradong maayos ang kanyang kalagayan. Ang akala ni Bianca, sa kabila ng pagiging malamig nito, ay may umuusbong na totoong pagtingin sa Jake sa kanya. I swear, nauutal, ngunit buong pusong bigkas ni Bianca nang dumating ang sandali ng kanyang panunumpa.
Sa kabila ng kontrata, binibigay niya ang kanyang sarili sa lalaking ito dahil sa utang na loob at dahil na rin sa unti-unting paghanga sa misteryosong bilyonaryo. Nang matapos ang seremonya, marahang hinawakan ni Jake ang kamay ni Bianca at sinuot na isang mamahaling singsing na may diamante. Tumingala si Bianca sa kanya at sa unang pagkakataon, binigyan siya ni Jake na isang banayad at tila mapagmahal ng ngiti. "Welcome to my life, Bianca." Bulong nito na nagpatibok ng napakabilis sa puso ng dalaga. Umasa si Bianca na marahil magiging masaya pa rin ang kanilang pagsasama. Isang marangyang itim na sasakyan ang sumundo sa kanila patungo sa mansyon ng mga De Silva sa isang eksklusibong subdivision sa Maynila. Puno ng kaba ang dibdib ni Bianca habang papasok sa napakalaking gate. Ang mansyon napapaligiran ng matataas na pader, magagandang halaman at mga gwardya. Binuhat ng dalawang malalaking bodyguard si Jake mula sa sasakyan patungo sa kanyang wheelchair. Tahimik na sumunod si Bianca sa likod habang tinutulak ng isang katulong ang wheelchair ng kanyang asawa papasok sa engranding sala. "Ihatid niyo ang mga gamit ng aking asawa sa aking silid," utos ni Jake sa mga kasambahay na agad sumunod ng may paggalang. Hinarap ni Jake si Bianca na nooy mukhang naliligaw sa lawak ng bahay. "Ito na, ang bagong tahanan mo, Bianca. Magpahinga ka muna sa itaas. May mga kailangan lang kong tapusin trabaho sa aking opisina dito sa ibaba." Tumango si Bianca, pilit pinakakalma ang sarili. Umakyat siya sa malawak na hagdanan patungo sa master's bedroom. Ang silid ay napakalaki, may king-size bed at modernong disenyo, ngunit tila napakalamig. Naupo si Bianca sa gilid ng kama, hawak ang kanyang singsing sa kasal. Iniisip niya anong magiging buhay niya bilang asawa ng isang bilyonaryong nasa wheelchair. Ngunit handa siyang maging mabuting asawa. Handa siyang alagaan si Jake bilang pasasalamat at baka sa paglipas ng panahon, mahalin din niya to ng buong buo. Sumapit ang gabi sa napakalaking mansyon ng mga De Silva. Matapos maglinis ng katawan, nagsuot si Bianca ng isang simpleng pantulog. Nakaupo siya sa gilid ng malaking kama, pabalik-balik ang tingin sa pinto ng silid habang kinakabahan. Iba't ibang isipin ang tumatakbo sa kanyang utak tungkol sa kanyang magiging tungkulin bilang asawa na isang lalaking may kapansanan. Handa siyang maging alalay nito, handa siyang mag-alaga sa abot ng kanyang makakaya dahil sa malaking tulong na binigay nito sa kanyang pamilya. Maghahating gabi na nang marinig niya ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob. Bumukas ang pinto at niluwan nito si Jake na tulak-tulak ang kanyang wheelchair. Bakas ang pagod sa mukha ng bilyonaryo. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Jake, mababa ang boses, habang sinasara ang pinto gamit ang isang kamay. Inihintay kita, Jake," sagot ni Bianca. Sinusubukan sanayin ng sarili na tawagin to sa pangalan nito ngayon na mag-asawa na sila. Tumayo siya para lumapit. "Gusto mo ba ng maiinom? O kailangan mo ng tulong para makalipat sa kama?" "No need, I can manage," malamig na sagot ni Jake. Ang banayad at mapagmahal ng ngiti na pinakita nito kanina sa kasal tila naglahong parang bula, napalitan muli ng pader na yelo. Bago pa man makahakbang si Bianca para umalalay, natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan at ang buong paligid biglang nawala ng tunog. Si Jake, ang lalaking kilalang bilyonaryong lumpo. Ang lalaking pinakasalan niya sa pag-aakala na habang buhay na nakagapos sa wheelchair ay dahan-dahang tumayo. Walang kahirap-hirap, iniangat ni Jake ang kanyang matipunong katawan mula sa upuan. Inunat ang mahabang binti, humakbang ng tuwid at matatag patungo sa kinaroroonan ni Bianca at tinitigan ng dalaga mula sa kanyang mataas na tindig. Walang bakas ng panghihina, walang bakas ng kapansanan. Ang bawat kilos ito ay perpekto at puno ng lakas. "Jake?" Halos walang boses na lumabas sa labi ni Bianca. Napahakbang siya pabalik hanggang sa sumayad ang kanyang mga binti sa gilid ng kama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding gulat at takot. "Ang mga binti mo, nakakatayo ka, hindi ka lumpo?" Isang malamig at sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jake habang nakapamulsang nakatitig sa kanya. "Gulat ka ba, Bianca?"
Akala mo ba habang buhay mo kung tatalian ng sapatos at itutulak sa wheelchair? Bakit? Ramdam ni Bianca ang unti-unting pag-akyat ng init at luha sa kanyang mga mata. Halo-halong emosyon ng galit at pagkabigla. Bakit ka nagpanggap? Bakit mo niloko ang lahat? Bakit mo ko niloko? Dahil kailangan ko ng perpektong palabas, Bianca. Diretsong sagot ni Jake. Ang boses ay walang kaibuturan ng pagsisisi. Ang pagiging lumpo ko ang nagpapakalma sa mga kaaway ko sa negosyo. At ang pagpapakasal sa isang tulad mo ang huling susi para makuha ko ang lahat ng sa akin. Napahawak si Bianca sa kanyang dibdib. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang puso niyang nagsisimula ng sumigaw ng pangalan ng lalaking to dahil sa pasasalamat at umuusbong na paghanga ay tila pinagsawailan ng tadhana. Ang akala niyang simula ng isang tapat na pagsasama ay nabalot agad na isang napakalaking kasinungalingan. Nanginig ang buong katawan ni Bianca habang nakatingin sa kanyang asawa na prenteng nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaking akala niya ay nangangailangan ng kanyang kalinga ay isang lobong nagbabalat kayong tupa. Anong ibig mong sabihin, Jake? Nanginginig ang boses na tanong ni Bianca habang pilit pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Anong huling susi? Anong laro ba to? Huminga ng malalim si Jake. Lumapit pang lalo sa kanya kaya pilit pang napasandal si Bianca sa headboard ng kama. Ang lolo ko, ang founder ng The Silva Group of Companies, ay may mahigpit na huling habilin sa kanyang testamento. Ang lahat ng kayamanan, ang kontrol sa buong korporasyon at ang mga natitirang ari-arian ng pamilya ay mapupunta lamang sa akin oras magpakasal ako sa isang disenteng babae na walang kinalaman sa mundo ng negosyo. Isang babaeng pipiliin ko bago sumapit ang aking ika-30 kaarawan. Tumingin si Jake sa bintana, tila lumalalim ang galit sa kanyang mga mata. Ang mga kamag-anak ko, ang mga tiyuhin ko, ginagawa nilang lahat para pabagsakin ako. Nagpanggap akong lumpo para isipin nilang mahina ako, para maging kampante sila habang palim ko silang pinapatalsik sa kumpanya. At ang kasal natin, yan ang huling piraso ng puzzle para sa opisyal mapasa kamay ko ang pamana. Kaya nagkunwari ka? Sumbat ni Bianca, di na napigilan ng pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Nagkunwari kang may pagtingin sa akin? Ang mga bulaklak, ang pag-aalala mo ng mga nakarang araw, lahat ba yun kasinungalingan lang para pumayag akong pakasalan ka? It was a business move, Bianca. Walang emosyong sagot ni Jake. Alam kong desperado ka para sa sakahan ninyo. Binigyan kita ng pera, binigyan mo ko ng kasal. Patas lang ang naging palitan natin. Gumuho ang mundo ni Bianca sa bawat salitang binitawan ng lalaki. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao na lihim na palang tumitibok para sa milyonaryo ay tila sinasaksak ng paulit-ulit. Nasasaktan siya, hindi lang dahil niloko siya, kundi dahil sa kabila ng panlolokong to, napagtanto niyang mahal na niya si Jake. Ang kanyang puso ay tanging pangalan pa rin nito ang sinisigaw. Mula ngayon, magpanggap tayo sa harap ng pamilya ko at ng media. Patuloy na utos ni Jake. Dito ka matutulog sa kama ko, sa sahig ako. Walang po pwedeng makaalam ng sekretong to. Kahit ang mga katulong, kapag nakuha mo na ang bagong pamana, maaari na tayong maghiwalay ng tahimik. Walang nagawa si Bianca kung hindi ang tumango at pikit matang tanggapin ang kanyang kapalaran. Kasal na siya. Hawak na Jake ang kaligtasan ng sakahan ng kanyang mga magulang sa Batangas. Labag man sa kanyang kalooban ang magiging pakikitungo ng lalaki, kailangan niyang magtiis. Sa mga sumunod na araw, sinimula ni Bianca ang buhay sa loob ng mansyon. Isang buhay na puno ng karangyaan sa mata ng iba, ngunit puno ng lungkot at pait sa likod ng mga nakasarang pinto. Lumipas ang ilang buwan na ang buhay ni Bianca sa mansyon ay naging isang paulit-ulit na pagtatanghal. Sa tuwing may okasyon, may press conference, o kapag bumibisita ang mga kamag-anak na Jacob ang makiusisa, perpekto ang kanilang pagpapanggap. Bilang mag-asawa, maingat na inalagaan ni Bianca si Jake habang nakaupo ito sa kanyang wheelchair at pinapakita naman ni Jake sa lahat isang mapagmahal at mapagprotektang asawa. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng kanilang silid, ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan.
Subalit unti-unti may nagbago sa mga kinikilos ni Jake. Marahil dahil sa gabi-gabi silang magkasama sa iisang silid o dahil nakikita nito ang tunay na kabutihan at pag-aalaga ni Bianca na walang hinihinging kapalit. Isang gabi, habang nagbabasa si Jake ng mga papeles sa kama, biglang umulan ng napakalakas na sinabayan ng matatalim na kulog at kidlat. Mabilis na napabalikwas si Bianca mula sa kanyang higaan sa sahig. Mula bata, takot siya sa kulog. Kaya naman napasiksik siya sa sulok ng silid habang nakatakip ang kamay sa kanyang mga tenga. Napatigil si Jake sa pagbabasa. Tinignan ang nanginginig na dalaga. Sa unang pagkakataon, di ang malamig na bilyonaryo ang nanaig sa kanya, kundi ang isang lalaking may puso. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama, lumapit kay Bianca. Walang salitang binuhat to pa itaas. Jake, bulong na Bianca nang ilapag siya nito sa malambot na kama. Dito ka na matulog. Mas ligtas ka rito. Mababa at paos sa saan ni Jake. Sa halip na bumalik sa sahig, humiga ito sa tabi niya, marahang hinilang kumot para sa kanilang dalawa. Nang muling kumulog ng malakas, hindi na napigilan pa ni Bianca na yakapin ang matipunong dibdib ng asawa. Sa gulat niya, hindi siya tinulak ni Jake. Sa halip, naramdaman niya ang marahang pagkagod ng mga daliri nito sa kanyang buhok. Huwag kang matakot, nandito ako, bulong ni Jake sa dilim. Ang gabing yon ang naging mitsa ng pagbabago. Sa mga sumunod na linggo, ang huwad na pagtingin ay tila nahaluan ng katotohanan. May mga hapon na pinagluluto ni Bianca sa Jake ng mga katutubong ulam mula sa Batangas at nakikita niya ang bihirang ngiti at pasasalamat sa mata ng lalaki. May mga gabi na bago sila matulog ay nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Nararamdaman ni Bianca ang init ng mga yakap ni Jake sa tuwing magkasama sila sa kama. Mga sandali na tila totoong magkasintahan sila na walang kontratang namamagitan. Sa bawat haplos, sa bawat nakaw na tingin, at sa bawat banayad na salita ni Jake, lalong lumalalim ang pagkakahulog ng loob ni Bianca. Ang pait ng panloloko ay unti-unting natatakpan ng tamis ng pag-asa. Mahal na rin kaya niya ako? Madalas itanong ni Bianca sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng natutulog na mukha ni Jake. Umaasang kanyang puso na kapag tapos na ang gulo sa pamana, hindi na siya pakakawalan ng lalaki. Umaasa siya na ang huwad na simula ay hahantong sa isang totoong panghabang buhay na pagmamahalan. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, ang pangarap na yon ay nakatayo lamang sa ibabaw ng marupok na buhangin. Ang mga nakarang linggo, ang pinakamasayang yugto sa buhay ni Bianca sa loob ng mansyon. Ang bawat halik, yakap at banay na pag-uusap nila ni Jake sa gabi nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na maniwala na nagbago na ang lahat. Para sa kanya, hindi na lang sila magkakontrata. Pakiramdam niya, isa na silang totoong mag-asawa na nagmamahalan. Isang umaga, nagpa siya si Bianca na ipagplanong isang espesyal na tanghalian sa Jake. Bit-bit ay isang tray ng paborito nitong kape at ilang binangkong saging na gawa niya. Masaya siyang naglakad tungo sa opisina ng asawa sa ibabang palapag ng mansyon. Ngunit bago pa niya mahawakan ng doorknob, napansin niya bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa loob, naririnig niya ang boses ng abogado ni Jake na si Attorney Santos, kasunod ng pamilyar at baritonong boses ng kanyang asawa. Congratulations, Mr. De Silva, saad ng abogado na may bakas ng galak sa boses. Opisyal nang nailipat sa pangalan mo lahat ng shares ng De Silva Group. Ang huling piraso ng testamento ng lolo mo, ganap nang natupad dahil sa pagpapakasal mo kay Bianca. Selyado na ang iyong tagumpay. Wala nang magagawang mga tiyuhin mo. Napatigil si Bianca. Ang kanyang puso ay biglang kumubog ng mabilis, tila may nagbabadyang unos. Salamat, Attorney Santos. Matagal kong hinintay ang araw na to. Malamig na sagot ni Jake. Walang bakas ng emosyon ng boses nito. Ang boses na madalas niyang marinig nung unang gabi ng kanilang kasal. Ngayong hawak mo na ang buong pamana. Anong plano mo kay Bianca? Tanong muli ng abogado. Gaya ng nasa kontrata, maaari mo na siyang hiwalayan ng tahimik. Maghahanda na ba ako ng mga papeles para sa annulment? Nagkaroon ng maikling katahimikan sa loob ng silid. Hawak-hawak ang tray, nanalangin si Bianca sa kanyang isip. Sana sabihin mong wag. Sana sabihin mong mahal mo ako, Jake. Pakiusap. Oo. Sa wakas ay sagot ni Jake. Diretsong-diretso at walang pag-aalinlangan.
Ihanda mo ng papeles. Tapos na ang mission ko at nakuha ko ng gusto ko. Ginamit ko lang naman siya para sa pamanang to. Bigyan mo rin lang siya ng malaking halaga bilang separation pay. Para hindi na siya magingay at para makabalik na siya sa Batangas. Sa bawat salitang binitawan ni Jake, tila may libo-libong karayom ang sumaksak sa puso ni Bianca. Ang tray na hawak niya ay marahang nayanig. Gumuho ang buong mundo niya, lahat ng tamis, mga yakap sa gabi at mga salita na akala niya'y totoo. Lahat yon bahagi pa rin pala ng isang malaking laro. Ginamit lamang siya nito hanggang sa huli. Di na napigilan ni Bianca ang kanyang sarili dahil sa labis na pait na bitawan niya ang tray. Lumikato ng malakas na kalansing sa sahig habang nabasag ang tasa ng kape. Mabilis bumukas ang pinto at tinawa nito si Jake na nakatayo, kasunod ng abogado. Bakas ang gulat sa mga mata ni Jake na makita ang luhaang mukha ng kanyang asawa. Bianca, tawag ni Jake, akmang hahakbang palapit sa kanya. Huwag mong mamutawi ang pangalan ko, Jake, sigaw ni Bianca habang umaago sa masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang tinig ay puno ng puot at matinding kabiguan. Ang dumi mo. Ang dumi-dumi ng puso mo. Sana sinabi mo na lang sa akin na gagamitin mo lang ako. Hindi yung pinagmukha mo akong tanga na akalang mahal mo rin ako. Bago pa man makapagsalitang muli si Jake, tumalikod na si Bianca, mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Ang masayang pagsasama na kanyang inakala na palitan na isang gabi nang walang katapusang lungkot at pira-pirasong puso. Walang lingon-likod, inimpake ni Bianca ang kanyang mga simpleng damit sa loob ng isang lumang bag. Iniwan niya sa ibabaw ng vanity mirror ang mamahaling singsing na diamante na sinuot sa kanya ni Jake nung araw ng kanilang kasal. Kasama ng checkeng binigay ng abogado nito bilang separation pay. Di niya kailangan ng maraming pera na galing sa panloloko. Habang pababa siya ng hagdan, hinarang siya ni Jake. Nakaupo ito mula sa kanyang wheelchair dahil sa mga katulong na nakatingin, ngunit ang mga mata nito bakas ang di maitagong ligalig. Bianca, mag-usap tayo. Huwag kang umalis ng ganyan. Seryosong utos ni Jake, ngunit may kakaibang pait sa kanyang boses. Tapos na tayo mag-usap, Jake. Nakuha mo na ang pamana ng lolo mo, di ba? Tapos na ang kontrata natin. Malamig na sagot ni Bianca habang pilit na iniiwasan ang tingin ng lalaki. Huwag kang mag-alala, hindi ako mag-iingay sa media. Binalik ko na rin ang pera mo. Ang hiling ko lang, huwag mo nang gagambalain ng pamilya ko sa Batangas. Bianca! Habang papalabas siya ng pinto, narinig pa niya ang pagtawag ni Jake, ngunit tuloy nang sumakay si Bianca sa isang taxi patungong terminal ng bus. Buong biyahe patungong Batangas, tahimik dinaluhong ng luha ang kanyang mga mata. Masakit tanggapin ang lalaking bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sinisigaw. Ginamit lamang siya bilang isang kasangkapan. Pagdating sa kanilang sakahan sa Batangas, gulat at pag-aalala ang samalubong sa kanya mula sa kanyang mga magulang. Di niya sinabi ang buong katotohanan. Ang tanging iwinikan niya ay nagpasya silang maghiwalay dahil hindi sila magkasundo. Bagamat nagtataka, niyakap siya ng kanyang ina at ama, tanggap ang kanyang pagbabalik. Lumipas ang 2 buwan. Sinubukan ni Bianca na ibuhos ang kanyang atensyon sa pagtulong sa sakahan upang makalimot. Ngunit napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang mahilo sa umaga, madaling mapagod at tila laging may gustong kaining maasim. Ang kanyang buwanang dalaw, 2 buwan na ring delayed. Kinakabahan, bumili si Bianca ng pregnancy test kit sa bayan. Nang gawin ang pagsusuri sa loob ng kanilang banyo, halos mabitawan niya ang plastic na stick. 2 pulang guhit, positibo, nagdadalang tao siya. Upang mas masiguro ang kalagayan, nagtungo siya sa isang malapit na klinika sa bayan para sa isang ultrasound. Habang nakahiga sa kama at tinitingnan ng doktor ang screen, napansin ni Bianca ang biglang panlalaki ng mga mata ng OB-GYN. Dok, may problema po ba sa anak ko? Kalmado at mabilis sa tanong ni Bianca. Ngumiti ang doktor ng malawak at hinarap siya. Walang problema, Miss Mendez. Sa katunayan, napakaswerte mo. Hindi lang 1 at hindi lang 2 ang tibok ng puso na naririnig ko rito. Congratulations, you are pregnant with triplets.
Napahawak si Bianca sa kanyang flat panatsan, triplets, 3 sanggol, ang sabay-sabay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Sila ang bunga ng gabi ng pag-ibig na akala niya ay totoo sa loob ng mansyon ni Jake. Napaiyak si Bianca, halo-halong takot para sa kinabukasan at matinding pagmamahal para sa mga anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang matibay na pasya ang nabuo sa kanyang puso. Palalaki niya ang kanyang mga anak ng mag-isa, malayo sa karangyaan, ngunit puno ng katapatan. Hinding-hindi malalaman ni Howard Jake de Silva na may mga anak sila dahil ayaw niyang maging bahaging muli ang kanyang mga sanggol ng mapanlokong mundo ng isang bilyonaryo. Mabilis gumulong ang panahon. Ang 5 taon na lumipas ay naging saksi at tatag sa sakripisyo ni Bianca bilang isang ina. Di naging madali ang magpalaki ng 3 sabay-sabay na sanggol sa probinsya, ngunit sa tulong ng kanyang mga magulang at sa sarili niyang pagsisikap gamit ang natapos na kurso sa computer secretarial, unti-unti silang nakaraos. Nakatayo si Bianca sa isang maliit na online business sa kanilang bayan habang tinutulungan din ang ama sa pamamahala ng kanilang sakahan. Ang kanyang triplets, sina Liam, Lucas at Lily, ay lumaking malusog, matatalino at bibo. Sa edad na 4 na taon, kitang-kita sa mga ito ang pinaghalong katangian, ang mapuputing balat at maamong mukha ni Bianca, ngunit ang matatalas na mata, matangos na ilong at natural na katalinuhan ng kanilang ama. Tuwing tititigan ni Bianca ang kanyang mga anak, di niya maiwasan na maalala si Jake. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay tila may naiwan pa ring bawang para sa lalaki. Ngunit pinipilit niya itong burahin. Para sa kanya, patay na ang nakaraan. Habang tahimik ang buhay ni Bianca sa Batangas, kabaliktaran naman ang nagaganap sa Maynila. Sa loob ng 5 taon, si Howard Jake de Silva ay naging pinakamakapangyarihang pangalan sa mundo ng negosyo. Nakuha niya lahat ng kayamanan at pamanang pinaglaban niya. Ngunit ang kanyang personal na buhay ay nabalot ng labis na kadiliman at lungkot. Matapos umalis ni Bianca, napagtanto ni Jake na ang lahat ng tagumpay niya ay walang silbi kung walang dalaga sa kanyang tabi. Doon niya nalaman ang huwad na pagtingin na pinakita niya noon ay naging isang totoong pagmamahal na pala na huli niya nang nabatid. Hindi na siya gumagamit ng wheelchair. Hinarap niya ang mundo ng nakitayo, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling multo at lumpo dahil sa pagsisisi. Wala pa rin ba kayong balita sa kanya? Galit na bulyaw ni Jake sa kanyang mga pribadong investigator habang nakatayo sa tapat ng malaking bintana ng kanyang marangyang opisina. Patawad po, Mr. De Silva. Tila sinadya niya pong magtago at burahin lahat ng koleksyon niya sa Maynila. Maging ang pamilya niya sa Batangas, binalikan namin noon. Ngunit ayon sa mga kapitbahay, lumipat na raw na ibang lokasyon ng mga ito. Sagot ng investigator. Hindi alam ni Jake na lumipat lang ng ibang baryo sa loob pa rin ng Batangas sina Bianca upang tuluyan na makaiwas sa kanya. Hanapin niya siya, utos ni Jake habang mariing nakahawak sa ibabaw ng kanyang lamesa. Kahit abutin pa ako ng buong buhay ko, hahanapin kong asawa ko. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Hawak ni Jake ang lumang singsing na iniwan ni Bianca sa loob ng 5 taong nakakalipas. Ang bilyonaryo na akala ng lahat ay may gintong buhay, gabi-gabing natutulog sa isang malawak na mansyon na punong-puno ng pangungulila sa nag-iisang babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. Isang maling proyekto ang dinala ng De Silva Group of Companies sa lalawigan ng Batangas. Bilang bahagi ng pagpapalawak ng kanilang ecotourism at agricultural real estate, personal na nagtungo si Howard Jake de Silva sa bayan kung saan matatagpuan ang mga lupang balak bilhin ng kanyang kumpanya. Hindi na siyang lalaking nakatali sa wheelchair. Matikas siyang naglalakad, suot ang mamahaling business suit habang pinaliligiran ng mga lokal na opisyal at mga bodyguard. Ngunit sa likod ng seryoso niyang mukha,
Palihim siyang umaasa na sa pag-ikot niya sa Batangas, baka sakaling mahagip ng kanyang mga mata ang babaeng 5 taon na nang hinahanap. Samantala, abala si Bianca sa pag-asikaso sa kanilang maliit na tindahan sa tapat ng pamilihang bayan. Kasama niya ang triplets na sina Liam, Lucas at Lily. Dahil walang pasok, pinapanood ng mga bata ang kanilang ina habang masayang naglalaro ng maliliit na laroang kotse sa sementadong gilid ng kalsada. Lucas, Lily, Liam, huwag kayong lalayo sa tabi ng mommy ha? Paalala ni Bianca habang nag-aabot ng sukli sa isang customer. Opo, mommy, sabay-sabay na sagot ng tatlo. Ngunit dahil sa labis na kakulitan, gumulong ang maliit na laroang kotse ni Liam patungo sa kabilang bahagi ng kalsada, malapit sa isang nakaparadang marangyang itim na SUV. Agad na sumunod ang batang lalaki para kunin ito. Sakto naman pagbalik na si Jake ng kanyang sasakyan matapos ang pakikipag-usap sa alkalde ng bayan. Habang naglalakad, natigilan siya na makitang isang maliit na batang lalaki na nakayoko malapit sa gulong ng kanyang kotse. Kumunot ang noo ni Jake. May kung anong pamilyar sa mukha ng bata na biglang nagpatibok ng napakabilis sa kanyang puso. Bata, bawal maglaro dito, mapanganib. Banayad na saan ni Jake habang dahan-dahang lumalapit. Tumingala si Liam nang magtagpo ang kanilang mga mata. Tila tumigil ang mundo ni Jake. Ang bata ay may matangos na ilong, matatalas na mata at panga na tila maliit na bersyon ng sarili niyang mukha. Nandito na po kasi ang car ko, sir, sagot ng bata sa magalang ngunit matatag na boses. Nalalong nagpagulat kay Jake. Ang katalinuhan sa mga mata nito ay hindi maikakaila. Liam, nasan ka ba? Isang pamilyar na tinig ng babae ang sumigaw mula sa di kalayuan. Isang boses na gabi-gabi nang naririnig ni Jake sa kanyang mga panaginip sa loob ng 5 taon. Mabilis na napalingon si Jake sa pinagmulan ng boses. Doon nakita niya patakbong lumalapit si Bianca, hawak-hawak sa magkabilang kamay ang 2 pang bata na kamukhang kamukha rin ng batang nasa harapan niya. Napatigil si Bianca sa kanyang paghakbang. Nalaglag ang hawak niyang pamaypay nang makita kung sinong lalaking kausap ng kanyang anak, si Howard Jake De Silva. Nakatayo ng tuwid, walang wheelchair, nakatitig sa kanya na may halo-halong gulat, pananabik at umaagos na emosyon. Bianca? Hingal na bigkas ni Jake, ang kanyang boses nanginginig. Tumakbo ang kanyang tingin mula kay Bianca patungo sa 3 bata na magkakahawig. Sila'y binalot na matinding takot si Bianca. Mabilis niyang hinila si Liam patungo sa kanyang likuran at niyakap ang 3 anak, tila pinoprotektahan ng mga ito mula sa isang panganib. Jake, bulong niya, habang ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay muling nayanig sa muling pagkikita nilang tinalaga ng tadhana. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang gilid ng kalsada. Hindi maalis na Jake ang kanyang tingin sa 3 bata na protektadong nakakapit sa binti ni Bianca. Ang kanilang mga mukha, ang hugis ng mga mata ni Liam, ang panga ni Lucas at ang matangos na ilong ni Lily ay tila mga piraso ng salamin na nagpapakita ng sarili niyang anyo. Bianca, hakbang ni Jake papalapit, ngunit mabilis na napahakbang pabalik si Bianca, bit-bit ang takot sa kanyang mga mata. Huwag kang lalapit, Jake. Nanginginig, ngunit matigas na pakiusap ni Bianca. Hinarap niya ang kanyang mga anak. Liam, Lucas, Lily, sumama kayo kay Lola sa loob ng tindahan. Ngayon na. Nagtataka man ang triplet sa seryosong mukha ng kanilang ina at sa estrangherong lalaking nakatitig sa kanila, sumunod ang mga ito at mabilis na pumasok sa loob. Nang masiguro ni Bianca na wala ng mga bata, hinarap niya si Jake na may mga pader sa kanyang mga mata. 5 taon, Bianca. 5 taon kitang hinanap. Basag ang boses na saad ng bilyonaryo. Ang dating mapagmataas at malamig na negosyante tila nawala ng lahat ng lakas sa harap ng babaeng nag-iisa niyang minahal. At ang mga bata, mga anak ko sila, diba? Triplets. Wala kang anak dito, Jake. Pikit matang pagsisinungaling ni Bianca kahit alam niyang huli na ang lahat dahil sa mukha pa lang ng mga bata. Mga anak ko sila.
Iniwan kita 5 taon ang nakakalipas dahil ginamit mo lang ako. Tapos na ang kontrata natin kaya pakiusap. Umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang tahimik naming buhay. Bago pa man makatalikod si Bianca, narinig niyang marahas na pagbuntong hininga ng lalaki kasunod na isang tunog na hindi niya akalain na magmumula sa isang Howard Jake de Silva. Luhod. Sa harap ng pamilihang bayan, sa ibabaw ng maruming semento ng kalsada, ang makapangyarihang bilyonaryo lumuhod sa paanan ng isang simpleng babae. Tumingala si Jake kay Bianca at sa unang pagkakataon, nakita ni Bianca ang mga luha na malayang umaagos mula sa mata ng kanyang asawa. Patawarin mo ako, Bianca. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Hikbi ni Jake habang nakakapit ng magkabilang kamay sa gilid ng bestido ng dalaga. Totoong lahat ng paratang mo. Ginamit kita, niloko kita. Naging demonyo ako sa harap mo pero sumusumpa ako. Bago mo pa malaman ang katotohanan ng gabing yon, mahal na kita. Nabaliw ako nung umalis ka. Ang kayamanan, ang kumpanya, ang pamanang ipinaglaban ko, walang kwentang lahat ng yan kung wala ka sa buhay ko. Napatakip si Bianca sa kanyang bibig, muling dinaluhong ng masaganang luha ang kanyang mga pisngi. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay tila pinira-piraso. Naririnig niya ang pagsisisi sa boses ni Jake. Nakikita niya ang pagbaba ng pride nito, ngunit ang takot na muling magising sa isang gabing puno ng lungkot at panloloko ang nagpatigas sa kanyang puso. Tumayo ka dyan, Jake. Maraming nakakakita sa'yo. Malamig na utos ni Bianca, pilit na pinipigilan ang sarili na hawakan ng lalaki. Madaling magsalita, madaling lumuhod, pero ang tiwalang sinira mo 5 taon ang nakalilipas, hindi yan basta-basta mabubuo ng mga luha mo ngayon. Umalis ka na. Tumalikod si Bianca at mabilis na pumasok sa tindahan, iniwan si Jake na nananatiling nakaluhod sa kalsada. Ngunit sa pagkakataong to, hindi nasusuko ang bilyonaryo. Kung kinakailangan magmakaawa at patunayan niyang sarili araw-araw, gagawin niya para sa kanyang asawa at para sa kanilang mga anak. Di umalis si Jake sa Batangas. Nilipat niya ang buong opisina sa isang lokal na hotel sa bayan at pinaubaya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan ang operasyon sa Maynila. Araw-araw, wala silang patid na bumibisita sa tindahan at sakahan ni Bianca, hindi bilang isang mapagmataas na bilyonaryo, kundi bilang isang simpleng lalaki na gustong bumawi sa kanyang pamilya. Nang una matigas si Bianca, ngunit unti-unti siyang pinalambot ng mga ikinikilos ni Jake. Nakikita niya kung paano ito magtiis sa init, tumulong sa pagbubuhat ng mga sako ng ani sa bukid at magtiyagang maupo sa sahig ng kanilang lumang bahay para lang makasama sila. Ngunit ang pinakamabilis na nagpabago sa sitwasyon ay ang triplets, sina Liam, Lucas at Lily. Likas na naramdaman ng konsensya sa kanilang ama. Isang hapon, habang sinusubukan ni Jake na ayusin ang nasirang laruan ni Lucas sa gilid ng tindahan, lumapit ang 3 bata at sabay-sabay itong yumakap sa kanyang likuran. Daddy, bulong ni Lily, ang nag-iisang babae sa triplets. Mommy said, you were far away working. Are you staying with us now? Naiyak si Jake habang mahigpit na niyayakap ang 3 anak. Tumingala siya. Nakita niya si Bianca na nakatayo sa may pinto. Pinapanood silang magkaama habang may luhang umaagos sa mga mata. Sa sandaling yon, alam ni Bianca na hindi niya na kayang ipagkait sa mga bata ang pagkakaroon ng isang ama, isang amang kitang-kitang tapat na pagmamahal sa kanila. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang triplets, nag-usap sina Jake at Bianca sa ilalim ng liwanag ng balkonahin ng bahay. Bianca, alam ko hindi sapat ang 5 taon ng pagsisisi para maburang sakit na dinulot ko. Banayad na saan ni Jake habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ng dalaga. Sa pagkakataong to, hindi to binawi ni Bianca. Pero pakiusap, bigyan mo ako na 2 pagkakataon. Hindi para sa pera, hindi para sa pamana, kundi para sa totoong pagmamahalan natin at ng mga anak natin. Tinitigan ni Bianca ang mga mata ni Jake. Wala na doon ang lamig at yelo na nakita niya noon sa club at sa mansyon. Ang tanging naroon na lamang ay ang tapat at nag-aalab na pag-ibig. Napagtanto ni Bianca na sa kabila ng lahat, ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay ang pangalan pa rin ni Jake ang sinisigaw.
Ang pagpapatawad hindi kahinaan, kundi ang simula ng bago nilang buhay. Sige, Jake. Nakangiting sagot ni Bianca habang may luha ng galak sa kanyang mga pisngi. Para sa pamilya natin, bibigyan kita ng second chance. Isang mahigpit at puno ng emosyon na yakap ang isinalubong ni Jake kay Bianca na sinunda ng isang matamis na halik na nagtatak ng kanilang bagong simula. Ang naudlot nilang pagmamahalan na nagsimula sa isang huwad na kontrata ay natapos din sa isang totoong panghabang buhay na kasunduan ng puso. Mula noon, di na muling napuno ng lungkot ang mga gabi ni Bianca dahil kasama niya na ang kanyang possessive ngunit mapagmahal na asawa at ang kanilang tatlong anghel. Namumuhay ng masaya at may sapat na kapayapaan sa kanilang piling. Puno ng hiyawan, tawanan at tunog ng mga lobong pumuputok ang malawak na bakuran ng mansyon ng mga De Silva sa Maynila. Ngayong araw, ang ikalimang kaarawan ng triplets ni Jake at Bianca, sina Liam, Lucas at Lily. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiwang nila ang kapanganakan ng mga bata sa legal at opisyal na tahanan ng kanilang ama. Malayo na to sa simpleng selebrasyon na kinasanay nila sa Batangas. Ang buong hardin ginawang isang engrandeng palaruan na may temang superhero at princess. May malaking inflatable castle, mga dessert table na puno ng mamahaling tsokolate at mga kilalang tao sa mundo ng negosyo na dumalo upang batiin ang pamilya De Silva. Ngunit sa kabila ng yaman at karangyang nakapaligid, nanatili ang pagiging simple at pamilyar ng okasyon dahil naroon din ang magulang ni Bianca mula sa probinsya, kasama ng ilang malalapit nilang kapitbahay noon na dinala ni Jake gamit ang isang pribadong bus para lang makasama sa kasiyahan. "Mommy, look! I got a big robot from Tito Attorney Santos!" Masayang sigaw ni Lucas habang patakbong lumalapit kay Bianca, bitbit ay isang malaking kahon ng laruan. Nakangiting lumuhod si Bianca upang pantayan ng anak bago pinunasan ang pawis sa noon nito. "Nagsabi ka ba ng thank you kay Tito? Huwag mong kalilimutan magpasalamat ha?" "Opo, Mommy. Sabi ko dadalhin ko to sa Batangas kapag bumisita kami kay Lolo," sagot ng bata. Bago muling tumakbo patungo sa kanyang mga kapatid na kasalukuyang nakikipaglaro sa mga mascot. Isang pares ng matitipunong braso ang biglang sumaklaw sa bewang ni Bianca mula sa kanyang likuran. Ramdam niya ang pamilyar na init ng dibdib ng kanyang asawa. Kasunod ang banayad na halik nito sa kanyang balikat. "Napapagod ka ba, asawa ko?" bulong ni Howard Jake De Silva sa kanyang tenga. Ang kanyang boses puno ng lambing, malayo sa malamig na bilyonaryo na nakilala ng marami noon. Kumarap si Bianca sa kanya, sinandal ang mga kamay sa dibdib nito. Suot ni Jake ang isang simpleng polo shirt na nakatupi ang mga manggas. Isang bagay na hindi nito ginagawa noon dahil palagi itong formal. "Hindi naman, Jake. Ang sarap lang sa pakiramdam na makitang ganito kasi ang mga anak natin at masaya ako nandito ang mga magulang ko." Hinawakan ni Jake ang mukha ni Bianca. Ang mga daliri nito ay marahang humahaplo sa kanyang pisngi. "Pinapangako ko sa iyo, Bianca. Gagawin kong lahat para ibigay ang buhay na nararapat sa iyo. 5 taon na nating hindi kasamang isa't isa sa mga mahalagang araw ng ganito kaya bawat taon mula ngayon gagawin kong espesyal para sa inyo. Sapat na sa aking magkakasama tayo, Jake. Yan ang pinakamalaking regalo." Nakangiting sagot ni Bianca habang ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nakaramdam ng labis na kapanatagan sa piling ng lalaki. "Daddy, Mommy, come here! Blow na po ng candles!" Sigaw ni Lily mula sa tapat na isang napakalaking 3-tiered cake na may kulay asul at rosas na frosting. Naglakad ang mag-asawang magkahawa kamay patungo sa gitna ng entablado. Binuhat ni Jake sina Liam at Lucas sa kanyang magkabilang braso nang walang kahirap-hirap, habang binuhat naman ni Bianca ang bunsong si Lily. Ang mga bisita ay nagsimulang kumanta ng happy birthday. Habang nakatitig si Bianca sa apoy ng mga kandila bago tuhipan ng kanyang 3 anak, palihim siyang nagpasalamat sa tadhana. Ang kwento nilang nagsimula sa isang huwad ng kasunduan, pandoloko at wheelchair ay dinala sila sa isang ikalawang pagkakataon na mas matatag pa sa kahit anong kontrata sa mundo. Ang kontrata ng isang pamilyang binuo ng totoong pagpapatawad at pagmamahal.
Nanghipa ng triplets ang mga kandila, sumabay ang palakpakan ng lahat, at sa gitna ng ingay hinanap ni Jake ang mga labi ni Bianca para sa isang mabilis ngunit matamis na halik. Mahal na mahal kita, Bianca, bulong ni Jake. Mahal na mahal din kita, Jake, sagot niya habang magkasama nilang pinagmamasdan ang kanilang masayang wakas na ngayon naging isang magandang simula. At dito na po nagtatapos ang unang season ng The Crippled Billionaire Secret Triplets, isang kwento ng sakripisyo, pagpapatawad at pag-ibig na nagpatunay na walang anumang unos ang kayang magpatumba sa isang pamilyang binuo ng katapatan. Sa ngalan po ng ating story creator, si Boss Reynal at ng buong pamunuan ng Ayasha TV, ako po ang inyong lingkod, si Miss Sandra, lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa kapanapanabik na wakas na ito. Sa lahat ng ating mga ka-Ayasha na patuloy na nag-aabang, nagkokomento at nagpapadama ng pagmamahal sa bawat upload, maraming salamat po sa inyo. Kayong nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa amin upang patuloy na maghabi ng mga kwentong kapupulutan ng aral at maghahatid ng kilig at emosyon sa inyong mga puso. At para naman sa ating mga bayaning OFW, sang sulok man kayo ng mundo ngayon, sa gitnang silangan, Asia, Europa o Amerika, alam namin ang bigat ng pangungulila at sakripisyong kinakaharap ninyo araw-araw para sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Sana po, sa pamamagitan ng mga kwento dito sa Ayasha TV, kahit papano na ihahatid namin sa inyo ang bango at init ng tahanang inyong pinapangarap balikan. Tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo kami sa bawat sandali ng inyong pahinga. Huwag po kayong aalis dahil mas matitinding hamon, mas malalalim na pag-ibig at mga bagong mukha ang inyong sasalubungin sa darating na Season 2. Muli, ako po si Miss Sandra, nag-iiwan ng paalala, ang tunay na yaman ay ang pagmamahal na walang kondisyon. Mag-iingat po kayong lahat at hanggang sa muling kwentuhan, mga ka-Ayasha.